Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections. Nung 6 years old ako, nakakita ko ng commercial na pancake na mainit, may usok-usok sa ibabaw, tapos may butter na natutunaw. Tapos, natakam ako. So sabi ko, Ma, pag may pera ka na, bili ka po ng ganyan. Sigaw ako habang titig na titig sa television. Magandang araw, welcome to Reflections. Tara mag-pancake tayo. Lasapin natin ang kabutihan ng Diyos mula sa mga simpleng karanasan natin sa buhay. Hindi ako familiar noon sa pancake. Pandesal lang kasi kami kapag nag-aalmusal o merienda dahil ito ang afford ng magulang ko. Kaya nung sinabi ko sa nanay ko na kapag may pera ka na, bumili ka ng pancake. Naluha siya. Sabi niya kasi daw naawa siya sa akin dahil malaki na ako, hindi pa ako nakakatikim ng pancake. Tapos wala pa kaming pambili. Krisis nung mga panahon na yon. Ang biyaya ng Diyos parang pancake. Sa tingin pa lang masarap na. Pero mas ramdam ang sarap kapag natikman. Sabi sa Bible, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Sabi po yan sa Psalm 34:8. Sa Tagalog, tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh, mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Dalawang uri ng learning ang involved sa verse na to, affective at cognitive. Isang nakikita, isang nararamdaman. Yung nakakakita, nawi-witness ang kabutihan ng Diyos sa araw-araw ay isang regalo at hindi yan nabibili ng pera. At lalong higit kung ito ay mararanasan natin. And so we look forward to eating pancakes in the morning or eating our favorite breakfast in the morning. Syempre sa ngayon, nag-a-adjust ang ating mga pitaka dahil nga sa krisis, but there is good news. Hindi natatapos sa krisis ang buhay ng bawat isa sa atin. Tumutulong ang Diyos para makabuild ng muscle memory at maging matatag tayo sa pagsubok. Buhay ang Diyos maging sa mga maliliit na provision. And it's about time na mag-build tayo ng gratitude muscle. Paano nga ba? Sa pamamagitan ng pag-iisip ng kabutihan ng Diyos by thinking of how good our God in our lives. Nakakakain, may lakas na gumising, nakakagising pa, Sabi nga, di bali nang walang tulog, basta mayroong gising, tama nga naman. May mga panahon gaya nito na sunod-sunod ang suliranin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero binibigyan pa rin tayo ng kapayapaan ng puso sa bawat araw. Even if nakapagbigay nga ng anxiety itong mga sitwasyon na ito sa ating buhay, pero ang kabutihan ng Diyos hindi po dependent sa sitwasyon. Let's learn from the life of Elijah sa panahon na siya ay pinapunta ng Diyos sa isang lugar na tagtuyot o nakaranas din ng krisis. Sa 1 Kings 17, basahin ko po. Verse 9, pumunta ka sa Zarephath sa may Sidon at doon ka magstay. May inutusan akong biyuda doon para magbigay ng pagkain sa'yo. Kaya pumunta si Elijah sa Zarephath at nung nasa gate na siya ng city, may nakita siyang biyuda na namumulot ng panggatong. Tinawag niya ito at sinabi, pahingi ng konting tubig para makainom ako. Nung dadalhin na ng biyuda ang tubig, tinawag siya ni Elijah at sabi nito, pahingi na rin ng konting tinapay. Sumagot ang biyuda, sumusumpa ako kay Lord na iyong Diyos, wala akong tinapay, meron lang akong konting harina sa lalagyan at konting oil sa bote. Tingnan mo, mamumulot ako ng panggatong para makawi at maihanda ang konting meron ako para sa amin ng anak ko. Yun na lang ang makakain namin bago kami mamatay sa gutom. Grabe kung maririnig mo yun, last meal na pala ito bago sila mamatay. Mapapatanong ka talaga sa Lord, bakit naman dito mo pa ako dinala? Parang naging pabigat pa ako. So, let's go back to the context.
Meron kasing isang batis na natuyo kaya pinapunta ng Diyos si Elijah sa Zarephath. Apparently, yung pinuntahan niyang lugar hindi rin komportable, hindi familiar, at higit sa lahat, hindi ligtas. Kasi nasa border ng lugar kung saan malapit ang mga kaaway. Parang ganun din sa buhay natin, gaya ngayon. Iniisip natin ang provision ng Panginoon sa paraang yung ina-expect natin mula sa nakasanayan na magtitigil ang gera o magkakaroon ng mga ayuda. Pero iba mag-isip ang Panginoon at doon mismo natin makikilala ang kapangyarihan ng Diyos. Nakakagulat siyang kumilos. Katulad rin ng testimony ni Elijah na pinili ng Diyos na siya ay dalhin sa isang lugar na hirap din. Imbis na isang mayaman, ang ina-expect siguro ni Elijah, dadalhin siya ng Lord doon sa kayang makapag-provide sa kanya. Napunta siya sa isang balo. At babae na walang kakayahan. Merong anak at hinihintay na lang ang kanilang kamatayan kasi halos wala na silang makain. At tunay yung crisis na nararanasan. Kung yung translation niya na sumumpa siya sa harap ng Panginoon na wala na talaga kaming kakainin. Kumbaga nung araw, kapag ako ay humihingi ng barya sa lola ko, ang sinasabi niya sa akin, kahit nasunugin mo ako, hindi ako mangangamoy 5. Ibig sabihin, walang-wala na siya. Parang ganun din sa buhay natin. Walang-wala na sa panahon ngayon. Wala na halos maibuga. Pero ang nakakagulat nga, pinili ng Diyos na ang magbibigay pa, ang magbe-bless pa kay Elijah ay hindi nga isang mayaman. At dito pumasok yung kaibang kaparaanan ng Diyos. Sa gitna ng kawalan ng babaeng ito, dun siya tinawag para magtiwala. Ituloy natin yung verse 13. Sabi sa kanya ni Elijah, huwag kang mag-alala, gawin mo ang sinabi mo. Pero gawan mo muna ako ng maliit na tinapay mula sa ingredients na meron ka at dalhin mo dito. Tapos saka ka gumawa ng para sa inyo ng anak mo. Dahil ito ang sabi ni Lord na Diyos ng Israel, hindi mauubos ang harina sa lalagyan, hindi matutuyo ang oil sa bote. Huwag kang matakot, sabi ni Elijah. Bago dumating ang tugon ng Panginoon, ang himala, inayos muna ng Diyos ang puso ng babaeng balo. Dahil syempre, natatakot siya na maubos yung kakaunti na meron sila. Itinatabi nga niya para sa last meal nila. But then, when she started to obey, ay nagsimula na ang sunod-sunod na himala. Parang kung titingnan mo, hindi makatarungan na uunahin pa si Elijah. Siya muna daw yung gawa ng tinapay bago silang mag-ina. Napakahirap tanggapin. Lalo na kapag nanay ka, uunahin mo talaga yung anak. Pero ito ang instruction ng Panginoon. Hindi pinuno ng Diyos yung lalagyan ng harina. Hindi rin ginawang, tadaan! Madami na, sako-sako na ang nasa loob ng iyong kusina. Pero mamamangha ka at ang mga nakakabasa sa account na ito dahil araw-araw ang kaunting harina hindi nauubos at yung kakaunting langis ay hindi natuyo. Hindi sobra pero sapat. Hindi ang grande pero tuloy-tuloy. Dito natin maiintindihan ang kabutihan ng Diyos. Hindi lang ito nakikita sa malalaking blessing, malalaking breakthrough, bigla ang pagyaman, pag-angat sa buhay. Yun lang pagtingin natin sa consistency, sa kasapatan na binibigay ng Diyos sa araw-araw nating buhay. Sa bawat gising na may lakas, sa bawat hapag kahit kaunti, may pagkain. Sa bawat araw, hindi ka pinapabayaan. Parang yung ingredients ng pancake, di naman ito komplikado, harina, itlog, gatas. Konting butter, pwede rin wala.
Pero masarap siya. Ganon din ang kabutihan ng Diyos. Naranasan mo, nalasap mo, marirealize mo na totoo siyang mabuti. Ito pong krisis na to, binabago ng Diyos ang ating puso, hindi yung sitwasyon. Kasi hindi natin kayang baguhin yung sitwasyon. Pero ang desisyon, kaya nating panghawakan. Tinuturuan tayo ng Diyos na magtiwala, pinapalakas araw-araw, at ipinapakita na anuman ang mayroon, kayang i-stretch. And the Lord will always bless us. He will give us the strength. And makikita mo, yung iyong buhay ay mananatiling sapat kapag nanatili ka sa Panginoon. Sa bawat moment ng pag-step na parang ang bigat dahil sa krisis, mas lalo nating nararanasan ang kabutihan ng Diyos. Kabutihan niya, yung supply niya ng araw sa bawat gising sa umaga. Nagpapakita sa atin na hindi natatapos ang bukas. Taste and see that the Lord is good. Tayo po'y manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, dahil nananatili ka pong mabuti, mahabagin, makapangyarihan, and sovereign. Thank you, Father, for reminding us na ang buhay namin ay mas mahalaga na dumepende po sa inyo. Lord, inilalapit ko po sa inyo ang aking kaagapay ngayon na nakikinig na nangangamba. Marami pong mga iniisip na kailangang bayarin, mga kailangang harapin, mga responsibility. Lord, itinataas namin po sa inyo ang mga challenge po na ito. Father, we thank you for how you have been so good to all of us and for your provision at kung paano namin nasasaksihan ang kabutihan po ninyo sa pamamagitan ng pagsikat ng araw sa bawat bagong umaga. Mahirap man ang hakbangin, napaka-bleak, napakalabo ng future sa ngayon, pero Lord, nakita niyo na po ito. Kaya kami po ay humahawak sa inyong kalakasan, kapangyarihan. Naniniwala po kami na itatawid niyo po kami. Salamat po aming Ama, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang patindi ng patindi ang krisis, dapat mas patindi, pahigpit ng pahigpit ang ating kapit sa ating Panginoon. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. God bless you. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.